Tuloy-tuloy ang paglakas ng Warriors. Marami ang nag-stand out. Ice Trae, dinurog ang Bucks. Paul George at Kawhi, tinuruan ng leksyon si Wembanyama. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Hindi nagtagal para kay Victor Wembanyama na malaman na maaaring maging mahirap ang landas sa NBA. Nilimitahan si Wembanyama ng 11 na puntos, 5 rebounds, 2 assist at 1 block. Nakapagtala din siya ng 5 sa mga season worst na 25 turnovers ng Spurs. Hindi ito tungkol sa gaano kadami ang mga paghihirap na darating, kundi gaano tayo magiging matyaga. Wika ng 19 taon na gulang, tila na mas matalino kaysa kanyang edad. Nakakadismaya para kay Wembanyama matapos niyang makapagtala ng 15 na puntos sa kanilang pagkatalo sa Dallas sa kanyang unang laro sa NBA nung naakaraang linggo. Sinundan ito ng 21 na puntos sa overtime na panalo laban sa Houston. Hindi ko nakikita ang anumang dahilan para maging frustrated sa 3 laro sa loob ng season. Ngunit ito ay isang karanasan ng pag-aaral para sa akin, aniya. Nagdala si Russell Westbrook na 19 na puntos at si Ivica Zubac ay may 16 na puntos para sa Clippers, kung saan may 7 manlalaro na nakapagtala ng double figures. Pareho rin silang may team high na 8 rebounds. Namuno si Devin Vassell sa Spurs na may 14 na puntos at nag-ambag ng 12 na puntos si Cedi Osman mula sa bench. Masama talunin ng 14 na puntos, sabi ni Vassell. Para sa tingin ko, naglaro tayo na may takot. Si Wembanyama ang tanging starter ng Spurs sa simula ng ika-4 na quarter. Ngunit siya'y tumabi na matapos maglaro ng 26 na minuto. Magiging magaling siya, wika ni Leonard. Naramdaman kong mas naging agresibo siya sa simula ng season. Nagtala ng 1 out of 2 free throws ang 19 taong gulang. Nagtapos siya sa isang pagkakataon kung saan siya ay nagtala ng 5 puntos mula sa 7 ng Spurs upang sila'y maiwan sa 77-48. Sila ang mga iniidolo ko, pero sila pa rin ang aking mga kalaban, ani ni Wembanyama tungkol kina Leonard, Paul at Westbrook. Lahat ay magiging pisikal sa kanya at subukang iligaw siya, ani Spurs coach Greg Popovich. Kailangan niyang sanayin ang ganon. Ang Spurs ay natambakan ng 12 na puntos bago makapagtala ng kanilang unang puntos sa ikalawang quarter gamit ang hookshot ni Wembanyama. Hinawakan ng Clippers ang 21 na puntos na lamang sa ikalawang quarter bago pumasok ang 3-pointer ni Westbrook mula sa left corner upang dalhin sila sa halftime na may lamang na 56-37. Nakapagtala ang Clippers ng score na 20 out of 7 kung saan si George ay nagdala ng 9 na puntos. Ang kanyang 5 steals ay ang pinakamarami para sa kanyang record sa isang quarter sa kanyang career. At sa kabilang banda naman, matapos ang hindi nakakaingganyong simula laban sa Hornets at Knicks, kinailangan ng Hawks ang isang panalo upang makabalik sa tamang landas at magpahinga sa mga pangamba ng lahat. Kinailangan nilang harapin ang Milwaukee Bucks, na itinuturing na isa sa mga pangunahing koponan sa Eastern Conference, kasama ang Boston Celtics. Ito ang pangalawang laro ng Milwaukee para sa season. Nagawa ng Atlanta ang isang malaking hakbang bago ang laro sa paglalagay kay Jalen Johnson sa starting lineup bilang kapalit ni Saddiq Bey. Nagpakitang gila si Johnson sa kanyang unang 2 laro para sa Atlanta at nabigyan ng pwesto sa starting lineup kasama si Trae Young, DeJounte Murray, DeAndre Hunter at Clint Capela. Dahil wala si Chris Middleton, nagdesisyon ang Milwaukee na maglaro ng lineup na binubuo ni Damian Lillard, Malik Beasley, Jay Crowder, Giannis Antetokounmpo at Brook Lopez. Napakagandang pagsisikap mula simula hanggang wakas ang pinakita ng Atlanta. At ang mahalaga ay mayroon pa rin silang room for improvement. Sa unang 4 na minuto ng laro, ang Atlanta ay umangat sa 12-3 na lamang at iyon ang nagtakda ng tono para sa natitirang bahagi ng laro. Ang Hawks ay nakapagtala ng 4 out of 7 mula sa 3-point line at maganda ang simula mula kay Johnson at Hunter. Nakapag-umpisa sa si Giannis sa paint at nagkaroon ng magkakasunod na 7 puntos si Bobby Portis.
Ngunit, ang Hawks ang nanguna ng 31-25 pagkatapos ng unang quarter. Ang tanging negatibong bagay na maaaring sabihin sa unang quarter ay nang hindi makahanap ng tamang tira si Young. Maliban dito, isa ito sa pinakamagandang quarters na nilaro ng Hawks sa season na ito. Isang bagay na dapat tandaan sa ikalawang quarter, ito ang unang beses na pansin ko sina Onyeka Okongwu at Clint Capela na naglalaro ng sabay-sabay. Hindi ko alam kung magiging regular ito, pero ito ay isang mahalagang bagay na dapat bantayan. Ang pinakamahihirap na stat mula sa first half ay ang hindi nakapagtala ng puntos si Lillard. Malaki ang pasasalamat kay Murray dito. Ngunit, mas magandang depensa ang pinalabas ng Hawks laban sa Bucks ngayong gabi kumpara sa nakaraang laro. Hindi nakapaglapit ang score ng Milwaukee sa second half at madali na nanaig ang Hawks sa isang madaling panalo laban sa Bucks. Nagtapos si Young na may 20 na puntos at 11 assist, may 12 na puntos at 12 na rebounds naman si Capela, at nagkaroon ng 14 na puntos at 7 rebounds si Johnson. Nagtala ang Atlanta ng 50.5% mula sa field at 40.5% sa 3-point range. Ito ay isang kabuuang magandang performance mula sa koponan at isang magandang paraan para makakuha ng panalo. Babalik ang Atlanta sa aksyon bukas ng gabi sa kanilang tahanan laban sa Minnesota. At sa panghuling balita naman mga kaibigan, ang 4 na sunod na 3-pointers ni Curry sa ika-4 na quarter ay nagbigay ng sapat na kalas para magwagi ang Golden State ng 106-95 laban sa Houston Rockets. Ang tilay malamig na gabi para kay Curry ay naging isang pag-ulan ng puntos sa tamang oras. Nagtala si Curry ng 40 na puntos sa ika-4 na quarter at 21 sa kanyang 24 na puntos ay nakuha sa second half ng laro. Lahat ng kanyang puntos ay mula sa 3-pointers na nagtapos siya ng 6 of 14 mula sa malalayong tira. Nagkaroon ng mga pagsubok si Green sa kanyang unang larong pagbalik. Ngunit, si Chris Paul ay eksaktong kailangan ng second unit sa kanyang unang laro mula sa bench sa NBA. Nagtala rin ng history si Klay Thompson kung saan nalampasan niya si Jamal Crawford at pumwesto sa ika-10 pwesto sa all-time 3-point list. Sa kanyang unang 9 na minuto, si Green ay nakapagtala ng turnover ng 3 beses at 3 foul. Siya rin ay hindi nakapagtala ng puntos at mayroon lamang 1 assist at 1 rebound. Ngunit, natagpuan niya si Thompson para sa isang natatanging split action 3-pointer sa unang 2 minuto ng second half ng laro. Si Green ay naglaro ng 20 na minuto. Talagang makikitang hindi siya gaano nakapag-participate sa lahat ng training camp, buong preseason at sa unang 2 laro dahil sa sprained right ankle. Nakamit ni Green ang 4 na puntos, 5 rebounds, 5 assists at 4 na turnovers. Napasok si Paul sa laro nang may 7 minuto na natitira sa unang quarter at tila'y naayos ang sitwasyon nang pinalitan niya si Green. Nakalalamang ang Warriors ng 13-7 nung unang pumasok si Paul. Ngunit, nagkaroon sila ng lamang na 26-24 pagpasok ng ikalawang quarter. May 10 puntos na lamang ang Warriors sa kalahati ng laro at si Paul ang pangunahing naging dahilan ng kanilang pagkakaroon ng magandang laro. Bagamat nakapagtala lamang siya ng 2 puntos sa first half, si Paul ay may 7 assist na ibinigay niya at hindi din nag-commit ng turnover. Naglaro si Paul ng 27 na minuto mula sa bench at mayroong game high na plus 22. Nakapagtala siya ng 8 puntos at nagdagdag ng 7 assist at 5 rebounds. Tanging sa depensa mas makikita ang epekto ni Payton. Isa siya sa mga pinakamahuhusay na depensibong manlalaro sa basketball. Ngunit, mas maganda ang kalagayan ng Warriors kapag tumatama si Payton ng mga 3-pointers. Halos dinoble ni Payton ang kanyang puntos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 15 na puntos. Nakapagtala din si Payton ng 4 na rebounds at 3 steals. Pinapakita ng simula ng season kung gaano kahalaga na bigyan ng isang buong season si Payton na suot ang Warriors na uniform.
Kaya i-comment nyo na lang mga kaibigan kung ano ang iyong masasabi ukol sa mga pangyayaring ito. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to